Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Okay. Kasi nandiyo ka. Ito ang inuman. Hallelujah. Share na. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Magandang gabi sa lahat. Narito naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito sa Kawikaan chapter 3 verse 1, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin lahat ng aking utos sa isipan mong itanim upang sa araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong talikdan. Ikwintas mo sa iyong liig at itanim sa iyong isipan. Sa gayoy, sa iyo ay malulugod itong Diyos. Maging mabuti ka sa paningin ng sansinukob. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusang. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sanggunihin sa lahat mong mga balak at sa kanya kang itumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag kang ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo ka sa kalikuan. Sa gayon ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Hallelujah. Lahat tayo ay may sugat sa ating puso, sa ating damdamin. Kaya kailangan natin lumapit sa Diyos. Dahil ang Diyos lamang ang makagamot sa ating mga karamdaman, pisikal at spiritual. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. O Diyos, ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kaya kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, to the power of the blood of Jesus, at sa patnubay ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yang sabi dito, kailangan sa Diyos lamang tayo magtiwala, hindi sa tao, sa Diyos lamang. Sabi dito sa Kawikaan chapter 8 verse 32, at ngayon aking anak, ako ay pakinggan, so sundin ang payo ko, mapaayos ang pamumuhay, upang maging matalino ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pabayaan, nilayuan ito. Mapalad ang tao sa akin ay nakikinig, laging nag-aabang
at sa akin laging nakakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay makasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ang kanyang makakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napuput sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Hallelujah! Kaya kailangan natin ang Diyos ng ating buhay. Doon natin ito ng ating mga kaisipan, ang ating paningin sa Diyos, hindi sa reliyon. Kaya maraming mga tao na dahil ang kanilang mga paningin ay nasa tao, nasa reliyon, hindi sa Diyos. Kaya pag-aralan natin, si Kristo ay 100% na Diyos at 100% na tao. Itong pag-aralan natin, ito ang pagka-Diyos ni Kristo. Kaya maraming mga tao ang kilala nila si Kristo nang siya ay pinanganak ni Maria, ngunit hindi nila alam ang pagka-Diyos ni Kristo. Kaya ito pag-aralan natin upang maunawaan natin, si Kristo ay Diyos, hindi tao. Nagpakatao lamang siya upang magkaroon ng dugo, upang matubos tayo ng kanyang dugo na nag-agos sa krus ng Kalbaryo. Ngunit siya ay Diyos. Kahit nagpakatao siya ay Diyos. Hindi tao, siya ay Diyos. Kaya sabi sa Kawikaan, ay ganito naman sinasabi sa Kawikaan, chapter 8, verse 22, makinig kayo upang malaman niyo ang pagka-Diyos ni Kristo. Sabi dito, sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung unang pang panahon, ako'y nalikha na. Nung unang panahon, si Kristo nalikha na. Ang sabi dito sa verse 23, matagal ng panahon nang anyuan niya ako, bago pang nalikha at naanyuan itong mundo. Wala pang mundo, nalikha na si Kristo. Sabi sa verse 24, wala pang dagat na ako'y lumitaw. Wala pang bukal ng tubig na malinaw. Wala pang burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isinilang dito sa San Sinukod. Ako muna ang nalikha, bago ang lupa at ang bukid. Nauna pa ako sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ng langit, ako ay naroroon na. Maging ang hangganan ng langit at ng lupa itinalaga. Napakaliwanag, nauna pa siya sa alikabok at sa lupang daigdig. Ako muna nilikha bago ang lupa at ang bukid. Nauna pa ako sa labok at sa lupang daigdig. Nang likhain ng langit ay ako ay naroon na. Maging ang hangganan ng langit at ng lupa, naroon na rin ako. Nang ang ulap ay inilagay, at nang kanyang palitahin ang bukal na sa kalaliman, nang ilagay niya ang gana ng dagat, nang patibayin nitong mundo at itilagay at itatag. Ang sabi sa verse 30 ay ganito, ako ang lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Si Kristo ay lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Yang sabi sa Genesis ay ganito, chapter 1 verse 26, sabi niya ng Diyos dito, sabi sa Genesis
chapter 1, verse 26. Pagkatapos ligaya ng lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao. Sabi niya, lalangin natin ang tao. Sinong natin? Kaya maliwanag yung sabi dito sa Kawikaan, ako ang lagi kasama niya at katulong sa gawain. Si Kristo ang kasama niya at katulong sa gawain. Kaya napakaliwanag. Ang sabi ng iba, anghel, hindi. Si Kristo kasama niya at ang Espiritu Santo. Dahil sabi sa Genesis chapter 1 verse 2, ang mundo, ang daigdig ay dilim, nabalot ng kadiliman. Ngunit sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, binigyan ito ng liwanag. Kaya, ang gumawa, sabi dito, gagawin natin ang tao, ginawa ang mundo. Sinong natin na kasama ng Diyos? Si Kristo. Si Kristo kasama niya katulong sa gawain at ang Espiritu ng Diyos. Yan sabi naman dito sa Hebreo. Hebreo chapter 1 verse 8 ay ganito sinasabi, ngunit tungkol sa anak, sinabi niya, ang iyong trono at Diyos ay magpakailanpaman. Ikaw ay nagharing may katarungan. Kinalugdan mo ang paggawa ng matuwid. Ngunit ang pagsuway ay kinamuhian mo. Kaya hinirang ka ng Diyos, na iyong Diyos. At pinuspos ng kagalakan higit sa mga kasama mo. Sinabi pa rin niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan. At ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. Si Kristo, napakaliwanag, si Kristo ang kasama niya sa gawain. Ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan. Ang iyong kamay ang gumawa ng sangkatauhan. Ang mga ito'y pawang mapaparam, ngunit manatili kang magpakailanman. Maluluma sila lahat gaya ng kasuotan at malumpunin mo gaya ng balabal. At tulad ng damit sila ay papalitan. Subalit ikaw, manatiling ikaw, at hindi tatanda ni mamatay man. Ganun ang ating Diyos. Hindi siya tatanda ni mamatay man. Yang sabi dito sa Pahayag, chapter 22, verse 13, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Kaya nakita natin si Kristo, wala silang kamatayan. Kaya sabi dito naman sa 1 chapter 1 verse 3 ay ganito naman sinasabi, sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang ano-ano nilikha, walang ano man nilikha ang hindi sa pamagitan niya, mula sa kanya ang buhay. Yan nilikha ang lahat sa pamagitan ni Kristo Jesus. Napakaliwanag, siya ang katulong ng Amang nasa langit. Gumawa ng langit at ng lupa at ng tao. Yan sabi naman sa Kolosas ay ganito. Sabi sa Kolosas chapter 1 verse 16, sapagkat ang lahat na sa langit at na sa lupa, nakita man o hindi, pati ang mga nag-aari at namamahala at namumuno na may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya.
Siya ang una sa lahat at ang kanyang nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo. Si Kristo ang siyang ulo. Kaya na napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Kaya sabi sa verse 15, siya ang ulo ng kanyang katawan. Siya ang una na panganay ng anak at ang unang nabuhay na muli upang siya ang magiging pinakadakila sa lahat. Kaya ganoon ang ating Diyos, si Kristo Jesus. Siya ay Diyos. Kaya sabi dito sa Hebreo, kaya si Kristo nung siya'y bumaba sa lupa galing sa langit, ang sabi dito sa Hebreo chapter 10 ay ganito naman sinasabi sa Hebreo chapter 10 verse 5, dahil diyan ng si Kristo manawag sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hyena at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya ihanda mo ang aking katawan upang maging handog, upang maging hain. At kaya aking sinasabi, narito ako o Diyos upang tukdin ang iyong kalooban. Kaya si Kristo nakita natin na sa langit bago siya bumaba sa lupa, bago siya ipinanganak, si Kristo ay napropesya na noong una pang panahon. Marami pang generasyon na karaan ay napropesya na si Kristo. Hindi pa pinanganak, siya ay napropesya na. Dahil ang sabi dito sa sa Isaiah chapter 7 ay ganito ang sinasabi, verse 14, kaya nga ang Panginoon na rin ang nagbibigay ng palatandaan, maglihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, ibig sabihin God with us. Kinakita natin matagal pang marami pang mga generasyon na daraan bago pinanganak si Kristo. Ito ay napropesya na. Sinabi na ng Diyos. Kaya bago naman si Kristo ipako sa cross ng Kalbaryo, napropesya din. Hindi pa siya pinanganak, sinabi na dito sa Isaiah chapter 52. Ay ganito sinasabi sa Isaiah chapter 52 verse 10, ay ganito ang sinasabi, sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko magtatagumpay sa kanyang gawain, mamabantog siya at dakilain, marami ng itla nang siya'y makita, dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos di makilala kung siya'y tao. Kaya nung si Kristo bago ipako sa cross, binugbog ito. Hindi makilala na siya'y parang na tao. Walang partis ng kanyang katawan na walang latay ng sugat sa pagbugbog ng mga mabangis na mga tao noong unang panahon bago siya ipako sa cross ng Kalbaryo. Bago ipanganak ni Maria ay alam na niya ang kanyang ipanganak ay isang Kristo na magligtas sa sanlibutan, magligtas sa mga taong makasalanan. Kaya ang sabi naman dito
Sa Lucas chapter 1 verse 30, kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at magkaanak ng isang lalaki na siyang tatawagin mong Isos. Maging dakila siya at tatawaging anak ng kataasan. Ibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang na si David. Magmahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at siya'y maghari ay walang hanggan. Sabi sa verse 34, paano mangyari ito? Gayon ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kanyang kapangyarihan. Liliman ka ng kapangyarihan ng kataasan, kaya banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Kaya napakaliwanag. Bago ipanganak ang si Kristo, ay alam na ni Maria na ang kanyang ipanganak ay Panginoon na tagapagligtas. Kaya sabi dito ni Maria sa Lucas chapter 1 verse 46, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na ating tagapagligtas. Kaya napakaliwanag, Diyos ni Maria si Isos. Kaya nakita natin kung gaano ang katotohanan, kung paano ang katotohanan sinasabi dito. Kaya maraming mga tao kulang sa kaalaman, lack of knowledge. Si Maria ang kanilang sinamba, hindi si Isos. Kaya tingnan natin dito, sabi sa naman sa Galatia chapter 4, ay ganito naman sinasabi sa Galatia chapter 4 verse 4 to 5, ay ganito ang sinasabi. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae at namumuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo nabibilang mga anak ng Diyos. Ito lang ang nakita natin, isinilang siya ng babae. Kaya nakita natin ang kwento dito. Kaya sabi naman sa Roma chapter 3 verse 25, ay ganito naman sinasabi sa Roma. Napakaliwanag ang sabi dito. Roma chapter 3 verse 25. Siya ay itinakda ng Diyos na maging handog upang ang pagbubo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilala siya ay matuwid. Yan na nakita natin si Kristo. Siya itinakda ng Diyos maghandog ng kanyang banal na dugo upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Yung nakita natin. Kaya pag-aralan natin kung sino ang sinasamba ng mga
matatalino na tao. Ang sabi dito sa Matthew chapter 2 verse 9. Matthew chapter 2 verse 9 ay ganito naman ang sinasabi niya. Pinalam ng Diyos sa mga matatalino na mga tao, mga pantas. Ang sabi dito, at lumakad ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng tala. Nakita sila sa silangan hanggang sumapit sa tapat ng kinaroonan ng bata. Gayon na lamang ang kagalakan. Ngayon na lang galak ng may pandas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita niya ang bata sa piling ng kanyang inang, si Maria. Lumapit at nagpatira pa at sinamba ang bata. Kaya nakita natin ang sinamba ng mga matalino ay ang bata na si Jesus. Hindi si Maria. Kaya nakita natin, yun ang katotohanan ang sinasamba ng tao. Si Jesus, hindi si Maria. Kaya ang sabi naman dito sa Lucas chapter 2, ay ganito naman sinasabi. Kaya dapat malaman natin ito upang hindi tayo madaya ng mga tagapagturo ng kasimangalingan. Ang sabi dito sa Lucas chapter 46, at nang si Kristo na kasama ni Maria, pumunta sila doon sa Jerusalem upang sumamba. Ngunit nang umuwi si Maria at si Joseph ay hindi sila sumama. Nagpaiwan siya doon. Kaya ang kanyang mga magulang hinanap siya. At natagpuan din nila si Jesus nandoon. Nandoon siya sa simbahan. Sabi dito sa verse 47, at ng lahat ay nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi niya ng kanyang ina, anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot siya, bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama na sa langit? Yan nakita natin, ilang taon pa lang si Jesus. Kaya sabi naman dito nung lumaki na si Jesus, siya nangaral. Nangaral na siya. Dahil ang sabi dito sa Matthew chapter 12, ay ganito sabi sa Matthew chapter 12 verse 46. Samantala nagsalita pa si Jesus, dumating sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid. Hinihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. Sabi sa verse 47, may nagsasabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ang sabi sa verse 48, ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Sabi sa verse 49, itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi ito, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino man sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Yan nakita natin. Bakit ganun na lang sinabi niya? Kasi ito ay sinasabi ni Kristo. Ito ay spiritual na salita. Spiritual. Dahil ibig niya sabihin, ang sumusunod sa salita ng Diyos
sa kalooban ng Diyos ang aking ina at kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Yan nakita natin, binigyan ng halaga ni Kristo ang salita ng Diyos. Hindi si Maria. Itinuro niya ang kanyang mga, nung hinahanap siya ng kanyang ina na si Maria at ng kanyang mga kapatid. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino ang aking kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Napakaliwanag. Dahil sabi naman dito sa Lucas chapter 11, pag-aralan natin ito para makita natin kung ano ba ang mahalaga sa buhay ng tao. Pinakita ni Kristo ang mahalaga ay ang salita ng Diyos. Sabi sa Lucas, ang salita ng Diyos ang mahalaga, hindi si Maria. Yung sabi sa Lucas chapter 11 verse 27, samantala nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at sinabi sa kanya, mapalad ang babaeng nagdadala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Nakita natin, sinabi ng babae, mapalad ang babae nagpasuso sa iyo, nagdala sa kanyang sinapupunan. Ngunit sumagot si Jesus, higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Nakita natin, mapalad ang tao nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Napakaliwanag. Kaya sabi naman dito, kaya nakita natin, sabi sa Mateo, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ang sumusunod lamang. Kaya maraming tumatawag na Kristiyano, Panginoon, Panginoon. Ngunit ang sabi dito, hindi lahat tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ang sumusunod lamang. Napakaliwanag. Kaya ngayon pag-aralan na yun ang paging tao ni Kristo. Inatin na kilala. Kanina ikininto natin ang pagka-Diyos ni Kristo. Yang sabi naman dito sa Mateo chapter 24 sa 1 chapter 10 ay ganito naman sinasabi sa 1 chapter 10 verse 29. Ang sabi dito ni Jesus, ang aking amang nabibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay isa. Ang sabi sa verse 31, ang mga uboy muling kumuha ng bato pangbatuhin siya. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mga mabubuting gawa mula sa ama ang pinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos.
sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayon tao ka lang. Ito ang mga ninuno ng mga nagtuturo, nag-aral, nagtuturo ng mga kasinungalingan at maling aral na sabihin niya, si Kristo ay tao lang. Sila ito, ang bumato kay Kristo, itong kanilang founder. Itong aral ang kanilang sinusunod na sabihin, si Kristo ay tao lang. Sabi dito, sumagot siya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa, hindi sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Kaya sabi ni Jesus sa verse 46, ako ang hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilapastangan ko ang Diyos? Sa sinabi ko, ako ang anak ng Diyos. Kaya marami tayo nagtuturo tayo na si Kristo ay anak ng Diyos, buktong na anak ng Diyos. At sila naman nagtuturo din, si Kristo ay tao lang, hindi Diyos. Kaya sila mga antikristo. Antikristo sila. Makikita natin. Ganon ang mga antikristo. Ayaw nilang kilalanin si Jesus na Diyos. Siya ay tao lang at hindi Diyos. Dahil sabi dito, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayon tao ka lang. Sabi sa verse 36, ako'y hinirang at sinugo ng Ama, na paano ninyo masasabi ngayon na nilapastangan ko ang Diyos sa sinabi ko na ako ay anak ng Diyos? Ayaw maniwala ang mga tao noon kay Kristo na siya'y Diyos, anak ng Diyos. Kaya dito nakita natin sa Mateo chapter 24. Bakit sinabi ni Kristo dito sa Mateo chapter 24? Ay ganito. Mateo chapter 24 verse 27, sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang kanluran, gayon din naman paparito ang anak ng tao. Bakit sinabi niya yun? Dahil ayaw mga tao maniwala sa Diyos. Kaya sinabi darating ang anak ng tao. Sabi dito sa verse 30, pagkatapos ay nilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na sa alapap dumarating, na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Siya ba talaga tao? Tao ba si Kristo? Galing siya sa langit. May tao ba galing sa langit ba sa lupa? Siya ay Diyos. Kaya sinabi tao pala, tao pala pagkilala niyo sa akin, darating ang araw. Sabi niya, darating ang araw pagkatapos lilitaw sa langit, ang tanda ng anak ng tao ay nasa alapap at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na sa alapap dumarating may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kaya sinabi na anak ng tao, dahil sabi nila anak ng tao, hindi ka Diyos, tao ka lang. Tao pala, makita mo darating ang araw, darating ang anak ng tao na sa alapap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Ito naman sinakyan nila at ikwento nila, si Kristo ay tao lang. Kaya sabi naman sa 1, kaya maraming napupuot kay Kristo.
Ganun na yun ang mga sumusunod sa Diyos. Maraming napupuot. Dahil ang sabi dito, sa 1 chapter 15, verse 18, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman, napupuot na ito sa akin bago sa inyo. Pinapakaliwanag, maraming mga tao napupuot sa mga lingkod ng Diyos, nagawali. Bago napuot sila sa mga tao na ginagamit ng Diyos, napuot muna sila kay Jesus. Ang sabi sa verse 20, alalahanin ninyo sa sinabi ko sa inyo, walang alipinigit sa kanyang Panginoon. Kung inuusig nila kayo, usigin din nila kayo. Sabi dito, kung inuusig ako nila, usigin din kayo. Kung tatanggapin nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Kaya makita natin kung paano ang Diyos gumagalaw sa buhay ng tao. Sabi sa 1 chapter 6 ay ganito naman. 1 chapter 6 verse 67 ay ganito ang sinabi kay Pedro. Sinabi dito, kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Yan nakita natin pati si Pedro nagpatotoo na siya ay Diyos. Hindi siya tao. Kaya maraming mga tao sa sanlibutan, ang pagkakilala nila kay Kristo ay tao lang. Tao at naging Diyos. Ngunit ang katotohanan, si Kristo ay Diyos at nagkatawang tao upang iligtas tayo. Upang iligtas tayo. Yun ang kwento dyan. Kaya kahit si Kristo na pagkatao, huwag natin tatawagin siya tao lamang. Kundi siya ay Diyos. Kahit naging tao siya, siya ay Diyos. Kaya maraming mga tao hindi nila naunawaan dahil ang kanilang isip si Kristo ay tao lang. Yun ang pinag-aralan nila, ang pagkatao ni Kristo. Ngunit hindi nila binigyan ng halaga ang pagka-Diyos ni Kristo. Kaya nagtuturo sila ng mga maling aral at maling katuruan. Nagtuturo sila ng kasinungalingan dahil hindi nila naunawaan kung sino si Kristo. Hindi nila nakilala kung sino si Kristo. Yan sabi dito sa unang 1, ikalawang 1 ay ganito sinasabi naman sa ikalawang 1. Sabi sa ikalawang 1, sapagkat nagkalat na sa sanlibutan ang mandaraya, ang mga taong hindi nagpapahayag na si Kristo ay naging tao. Ibig sabihin nito, dapat ipahayag natin si Kristo naging tao. Diyos siya na naging tao. Diyos siya nagpakatao. Dahil kung sasabihin lamang natin, si Kristo ay tao lang at hindi Diyos, isa tayong Antikristo. Isa tayong Antikristo. Dahil hindi tayo naniwala siya Diyos. Ang pagkilala natin siya tao lamang tulad noong unang panahon. Binato siya ng mga Hudyo dahil sinabi niya, binato siya dahil nilapastangan daw ni Jesus ang Diyos. Nagpapanggap siyang Diyos, gayon tao lang siya.
Kaya ito ang kanilang founder ng kanilang katuruan. Ayaw maniwala si Kristo ay Diyos, tao lang. Kaya sabi naman sa unang 1 chapter 4, verse 1, minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanya ang Espiritu. Salit subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propita na lumitaw sa sanlibutan, ipapaglanlan kung sino ang kinaroonan ng Espiritu ng Diyos at nagpapahayag. Dito natin makilanlan kung sino ang kinaroonan ng Espiritu ng Diyos. Nagpapahayag si Jesus ay naging tao, ang siyang kinaroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Subalit, ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus, ang sasabihin nila, si Jesus ay tao lang at hindi Diyos. Hindi kinaroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Ang Espiritong ng Antikristo ay sa Kanya. Sinabi pa sa inyo ito dati ngayon. At ngayon nga'y sa sanlibutan dumating na ang Antikristo. Maraming mga Antikristo ngayon. Kaya ang sabi dito sa Episo chapter 3 verse 3 ay ganito, ipahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko sa kadakong una, at habang binabasa ninyo at malaman ninyo at maunawaan ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito hindi pinaalam sa mga tao nung nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propita, at ito ang lihim sa pamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Darwa lamang na. Dali na. Darwa na. Ang sabi naman sa unang Korinto ay ganito. Unang Korinto chapter 2 verse 6 ay ganito naman sinasabi. Ngunit sa may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ay pinangangaral namin, subalit hindi karunungan ng sanlibutan ito o mga nagtagapamahala sa ngayon nakatakdang malipol. Ang sabi sa verse 7, ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nakalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikalawalhati. Bago likayan ng sanlibutan, isa man sa kanila na tagapamahala sa kapanuhanan ito, walang nakakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila pinapako sa cross ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mga mata, hindi pa narinig ng tainga, hindi pa sumagi sa isip ng tao ang inahanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya, subalit ito inahayag ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang Espiritu. Hallelujah! Inahayag ng Diyos sa Kanyang Espiritu. Kaya nakita natin, kaya nung umakyat si Kristo sa langit, bumaba ang Espiritu Santo pang turuan tayo. Kaya dapat ang mga tao gawin nilang patnubay ang Espiritu ng Diyos upang maunawaan nila ang salita ng Diyos. Hallelujah! Marami pa sana ako ikwento
may kasama ako na nais rin niya mag-share sa inyo. Nais niyang palakasin ang inyong panampalataya, ang inyong pagkakilala sa Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Lumot mo. Lagi bukit di ano, di kelapadan ko na ba? Sabi ko kelapadan. Hallelujah. Yun lang. Salamat. Sabi din mga kapot na may puno. Isita lang ka limam. Para mabasa. Sound. Sound check. Miyad nga gabi ang tema natin kadya ang matuod nga gugma interesado. Kung palangga mang Diyos interesado, ikaw magbasa ka Bible. Kaya kung maintindihan mo ang Bible, lagyan maperdi ang yawa. Raka sa mga tao nga hindi na kaya perdihan ang yawa, kaya wala kaintindi ka Bible. Kung naintindihan mong kaaram kang purpose kang kaaram ka Bible, kung maintindihan mo dya, amo dyang procedure nga wasdaken ng ulo ni Satanas. Raka sa mga kundigya, aram magwali, tos piyak, araman, di maglusok si Satanas.